our Father, Thy power gave birth to us. Thy providence guides our lives. And by your power, we were reduced to dust. Today, I pray for Miss Celestine Cervantes, who you're about to meet. Her life might have changed but not ended. May her eternal journey be filled with love and grace. May she reunite with all of those relatives and friends who are already resting by her side, happy and safe in your kingdom, as all our tears are wiped away with your blessings. Bring us back as a family once more. We're all. Amen. Tayo po ay tumayo na, bibigay natin ng nanay. Celestina, tama po Celestina. Anong nickname ni nanay Celestina? Mama. Sige po, let's pray to you. We humility asking for wisdom and guidance as we study your word. Pray po sa Bantes. Sino po dito mga anak? Ako. Ako yun. Ano po mga kapatid ng 94? Tama po ba? Kung po po'y bonus po kay nanay mama, yan po sa gusto nyo namin, saka si Rachel, bonus na po yun kasi po ang lifespan ng tao, 60 to 70, pag umabot ka na gano'n, may pagpaparatan ng Diyos. Kaya pinalitan ko sa in-interview ko na, mga kapatid, kaya nakinalala ka. Saan na sila? Sino po dito yung mga lahat po na ako? May kaibigan po ba dito? Sa kaibigan ko, sino po mga apo? Sama lang kayo? Speaking of blessing of the Father, mga di ba po ay mga kaibigan, pag-pray natin na yung guidance ni God sa inyong family natin. Hindi po, yung purpose driven life kaya tayo namubuhay ay may purpose pasigal sa buhay ng mga kapatid. At yung plano na ito ay napakaganda. Because sabi yung John 10:10, for the Son of Man, one of the reasons why Jesus Christ came here on earth is to give us life and have it more abundantly. Na ma-enjoy niyo pa yung buhay. Pero huwag niyo pong kakalimutan ang pagbibura ng Diyos sa paglalaksa. Hindi po kami napakalalang ipapakilala tayo. Siguro, pinigil mata sa mga nasa likuran, pero hindi natin yung kamay sa kanila. Ipapray natin yung bawat pamilya. Aming Diyos na banal at matuwid, as we continue to come to you, Panginoon niyo sa araw na ito. Pray for Cervantes family. Salamat po sa Kuya Jaime, Ate Salve. Kasama po ng mga kapatid niya, saan po naroon. Kasama ng mga anak at ako. Speaking godly protection for them. In the name of Jesus. Asking for your leading for their family, Panginoon Diyos. That you are the God who will continue to bless them. Speaking blessing and abundance and prosperity. Speaking God that you are the God of abundance. Continue to bless this family, give us as you promise us, as we continue to hear your voice, obeying and keeping your commandments, the blessings of the Lord will come upon them, even the protection of God, and overtake them in every area, in every aspect of their lives. Sa mga may negosyo, may trabaho, sa mga nag-aaral ng mga anak, na pangungusap po ako ng pagpapala, na lahat po ng mga bata ay makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng magandang trabaho. Sa mga may trabaho, speaking promotion, speaking increase, you are the God of increase.
Speaking na ikaw ang mamuna, nangusap ako ng gabay sa bawat pamilya na narito. Maraming salamat po. Kagalakan po namin. Kagalakan po, Diyos, na ang kabilang hindi paglingkuran ka. Even kinanay Manay, salamat po na sa pinagdadala na ang kanyang buong sambahayan ay maglingkus sa iyo. Salamat sa mga kapatid na narito, maging mga kaibigan na nakiramay minsan sa mag-anakan, ng pagdalangin ko, Panginoon, ginagawad ko sa buong tao na narito. Ang bendisyon at pagpapala ng Diyos Ama na maranasan ng masaganang buhay galing sa Diyos Ama na nasa langit at maranasan nilang pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay panilang maramdaman sa buhay nila. At ang kaibigan, proteksyon at kapangyarihan, panguna ng Espiritu Santo sa bawat kapatid na narito. Maraming salamat. Ito po ang aking bendisyon at panalangin para sa buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. Thank you po. Tapos na po tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat.
buong awitin ng pairagi. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Panginoong Jesucristo, sa paghain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at pagdinap. Panginoon, kaawaan mo kami. Abang kalagayan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa imuling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ating tutugon, Amang makapangyarihan, kaming iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kaming iyong kaawaan. Noong binyagan ng ating kapatid na si Celestina, sa kanya ipinundang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makakawa. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulungay, at ang lahat ng sa kanila ay nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa laran ng salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, bago natin ihatungan si Celestina, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw, at umasa tayo magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga kababayan, mga anghel, mga banal, tanang nasa kalingitan, hali kayo at samahan ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay umenlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inaabili namin sa iyo si Celestina na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Kasama ako kay mama ya. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng puuala ng Diyos ay baunin mo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa paraiso mapagmahal ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos na. Po sa inyo lahat, ako po si Gary ng Manila Memorial Corps. Kami po ay narito kasama niyong manalangin para sa inyo at para sa minamahal natin yung mga si Ma'am Celestina T. Cervantes. At tayo pong lahat ay narito upang saksihan natin ang paghatid sa kanya sa huling hantungan. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbabahagi po ng masasayang alaala kasama si Ma'am Celestina. Tinatawag ko po si Ma'am Luisa, siya po yung mauna. Si Ma'am Luisa Lazaro. Salamat po. Wala na naman masasabi. Basta, simula na po. Hindi man ako nila makasabi. Kasi lagi ko kasama. Maghahatid pagka na nababuli ako siya pumunta doon. Tinatawag siya kaya dito. Jadi ako po yung kasama ko lagi. Malagi ko na nilibis kita. Hindi ito yung hilig kasama natin. Magkikita pa rin tayo. Tinatawag ko rin po si San Joseph Dan. Maraming salamat sa lahat. Isa ka sa nag-break sa akin nung bata pa ako. Ikaw yung nagsipil sa akin. Maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin, sa pamilya ko. Hindi ko makakalimutan na ikaw yun lagi yung kasama sa pamamalengke. Hindi ko ginising mo pa ako. Salamat lahat sa pagdisiplina mo sa akin. Hindi ko makalimutan yun. Sa aming magpipinsan. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, sa iyo may pag-aami sa
ilalagay namin ngayon sa sitwasyon namin ngayon. Dahil sa pagdidisiplina mo sa amin, although sabihin natin medyo mahigpit ka nun. Alit lang kami ng uwi, hanap din na kami. May. Ay, siya na ayaw, May. Hindi ko man na ayaw nadalo sa hospital. Nagpapasalamat din ako sa mga tita ko. Sila dito dyan, Tita Salve, Tita Susan, Tita Silvia. Sa lahat ng naitulog sa amin, sa pamilya ko. Ay, patawarin ko ako. Ano yung pagkulang po sa inyo, kasalanan ko sa inyo, Nay. Maraming salamat po, May. Ngayon, kapiling ka ni Papa Jesus. Sana masaya. Alam mo naman, masaya. Kasama na kayo niya angkong. Sorry, ano sinabi sa akin na din? Alam, May. Alam na mahal kita, May. Akin po tinatawagan si Ma'am Michelle. Maraming salamat. Dahil malahat ng bata ka. Ginalagaan ko. May mga tayo na sumasangayin loob ko sa'yo. Pero para sa akin, kinalimutan ko. Sorry, may kung hindi kita napuntahan sa hospital. Ratay ko. Mga tayo na naka-confine ka sa hospital, hindi kita napuntahan. Tapos itong November 2 lang. Pasensya na may kundi pa rin ako na. Kung alam ko lang na yun na yung huling labas natin. Sana nakapunta ako. Ikaw na lang bahala sa kami. Ngayon na wala ka na, sana yung pamilya namin. Magbuklat-buklat pa rin. Hindi magwatak-watak. Maraming beses na meron kaming hindi mga pagkakaunawaan. Pero naaayos dahil sa'yo. Sana ngayon na wala ka na, patuloy pa rin na magkakasama-sama kami. Pagdating sa mga panahon na may mga okasyon. Kaya buhay bahala sa amin, Mike. Makikimusta na lang din kami kay Angkong. Alam namin na nagkita na kayo. Mahal ka namin, Mike. Bumimiss ka namin. Yung mga time na galaan na kapag niyayaya ka. Hindi pwedeng
hindi ka sasama kahit 90 plus ka na, bilib na bilib sila sa'yo kasi ang lakas-lakas mo pa. Tapos kapag hindi ka pag hindi ka niyayaya o sinasama, sumasama yung loob mo kasi gusto mo lagi kang kasama. Yun naman miss namin sa'yo kasi kada yaya namin talagang on the go ka. Mahal na mahal ka namin, Mike. Tinatawagan ko rin po si Ma'am Mary Grace. Ang hirap. Pero, kaya kita. Ako naging salamat. Salamat sa lahat. Hindi ka na alam. Masasabi ko, salamat kasi ikaw, kaya ni Amko, simula bata kami, sila atin. Kaya walang sila mama. Kaya yung tumulong sa amin. Mag-aral kami dahil sa inyo ni Amko. Salamat sa lahat. Alam ko, over pain na. Like, mahal ka namin. Bakit di po tinatawagan si Ma'am Rachel Tan? Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Salamat kasi hindi ka lang naging lola, naging kaibigan. Higit sa lahat naging nanay ka, especially kay Papa. Salamat kasi nung time na nagka-problema sila ni Mama, lagi kang nakasuporta sa kanya. Hindi mo siya pinabayaan. Salamat, May, kasi merong naging nanay si Papa no kagaya mo. Salamat kasi naging bukas palad ka para sa kanya, para sa aming magkakapatid. Salamat sa tulong mo, May, sa inyo ni Angkong. Hindi namin masusuklian yung salitang salamat, yung lahat ng naitulong mo sa amin. Salamat, May, alam namin na wala ka ng sakit na mararamdaman. Magkasama na kayo ni Angkong. Salamat sa pamilya nyo na patuloy na tumulong sa amin at kay Papa. Salamat, May. Mahal na mahal ka namin. At ngayon naman po ay tinatawagan si Jessamine Kihan. Pabaon niya tuwing pupunta kami sa kanila. Si Sir Ace Dihan. May salamat sa lahat ng tulong ko sa amin simula pa ng bata nag-aalaga sa amin. Nalaga ko rin yung ginigising kami na umaga rin para sa mga kapatid. Tapos kukuha ko pa ng Maria kay Sibigaan para magkaroon tayo ng almusal. Nagbili ka ng sopas, spaghetti, bago tayo kumalik. Salamat sa lahat. Unang pag-aalaga ng bata. Sa tunod mo ang birthday ng pandemic 2021. Natid kita pa labas. Tapos, kahit alam mo may trabaho na ako, inaabot mo pa rin ako ng pera. Kaya, kahit na, alam mo, mas kailangan mo siya. Magmahal si Mama, kahit na alam niya
Kita mo kailangan siya. Tapos, bibigyan niya pa rin yung tulong sa ibang tao. Pero, inabot ko pa rin yung ako na lang pag-abot sa kanya kasi kailangan ko lang dapat. Maraming salamat pa rin. And pasensya ko. Nakasama ko yung loob na hindi ko alam. Ano siya? I love you, Mike. Maraming salamat. Tinatawagan ko rin po si Ma'am Micah. Mike, halos lahat kami naranasan mo bakit sa'yo. Salamat sa lahat. Simula nung bata kami. Yung mga panahong nahihirapan si Mama. Nagsusunod sila si Papa. Ikaw lang yung pumapos ko sa aming pamilya. Narasa ko na makatayo, Mike. At isa yung sumabi na kasi kung makakalimutan kasama ka. Madalas magpapasama ka sa akin sa palengke. Tapos kakain tayo ng street food. Iinom tayo ng favorite mong buko juice. Kaya hanggang sundo mo rin ako sa school. Tapos kapag may gusto ako, ibilin mo yung gusto kong laruan. Maraming salamat pa sa lahat ng tulong mo. Lalo na pong kay Mama. Naging sadyalan ka niya ng mga panahong nahihirapan na rin po siya. Hanggang sa lumaki kami, lagi ka nandyan para tulungan po kami, Mike. Tuwing magbabakasyon kami, lagi mo kaming inaasikaso sa bahay. Pagluluto mo kami ng gusto namin. Hindi malalaki na kami. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso at nagliligpit sa mga gamit namin. Maraming salamat, Mike. Alam ko, you lived your life to the fullest. Naipasyal ka namin, mabawi rin kami sa'yo. Napunta ka namin sa iba't ibang lugar. Na-experience ko mag-travel. Hindi pa namin nagawa na dalhin ka pa sa dagat. Sabihin ako gusto mo sa anong bakasyon. Pero alam ko masaya ka na rin, Mike. Nabigay ko po lahat sa aming magkakapatid, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Gustuhan mo at pagmamahal. Kaya hindi ko na po nahihirapan. Sama mo na si Angko. Masaya ka na po. Maraming salamat sa lahat ng masayang alamak. Mahal po siya. Tinatawagan ko rin po si San Tristan. Hinintay ko mo lang, buti na lang kayo ako. Nakakasip ako ng ayos. Alam ko ang kanyang pagkamatay ay iba-ibang kahulugan sa atin. Nawala na niya. Nawala. Nagkalugas sa inyo. Magbata pa kayo. Pero sa akin, kawalan ko nga ay parang katapusan ng kabataan ko. Kasi 17 na lang. At kaaminin ko, hindi naman ako masyadong malapit kay Mamay kahit parehas kaming bahay buong buhay ko. Pero dami kong naalala kay Mamay. Gagala kami. Lagi niyang gusto niya agad umalis. Alis na tayo. Alis na tayo, tara na. Anong oras na? Pero pag nasa labas na kami, tara na, uwi na tayo. Diba? Lagi niya gusto umuwi. Tapos inaalala pa niya yung mga aso. Tapos pag umaga, papasok ako ng school. Nagisingin pa niya si Johnny. Gising ako sa Johnny, gising na! Tapos pag mga 6 na, asa na ba si Johnny?
Tapos sasamahan kayo si Tita Susan, mamalingkay kada umaga dati. Alala ko yung dati. Nagtatalo pa rin sila ng tingin Mami Silvia. Pero ngayon, si Mami Silvia naman yung masyado nagkaroon sa kanya sa kulit. At ang dami pagbabago. Kaya ako nasasabing yung katapusan ng aking kabataan ng magkawala ni Mama. Minsan napapaisip ako nung nakikita ko si Mama ng mga huling panahon niya. Yung mga huling buwan nung na-hospital siya. Tapos napapaisip ako, bakit pa ba siya lumalaban? Kasi malamang ang hirap ng pinagdadaanan niya, di ba? Lagi siyang na-hospital, lagi siyang gagamot, lagi lang siyang napakama. Tapos, naiisip ko, bakit pa ba siya lumalaban? Kasi, malamang ako, bata ako, naiisip ko, malamang gumigising ako araw-araw para mabuhay. Kasi may mga pangarap ako. Pero sa edad niya, 94, alala ko pa nga dati, mga 80 pa lang siya, mga 90 pa lang. Bilib na bilib sa kanya yung mga ibang matatanda kasi nakalakad pa siya ng walang tungkol, di ba? 1991, wala pa siyang tungkol yung mga panahon na yun. Tapos naisip ko nung mga huling panahon niya, bakit na ba siya lumalakad? Anong nagpapagising sa kanya, anong nagbibigay ng lakas sa kanya kada araw? Tapos naalala ko yung mga panahon na kaya nga sabi ko kanina, yung mga hindi pagkasunduan yung mga pagpili natin. Lagi lang yung sinasabi, bakit ba? Nasundo na kayo. Tingnan nyo isa't isa. Kaya yun sana rin yung alahanin natin sa kanya. Siya yung nagkaroon. Di ko yung naranasan masyado kasi namang kaya nga sabi ko, iba ang komento nung pagkamatay ni Mama sa atin lahat. Pero lahat tayo nagtipon dito at thank you, Mama. Walang tira ko lang sabihin, diba? I love you, Mama. Kahit di ko rin naman nagamasabi sa'yo. Dapat yun lang po. Yun po yung aking tinatawagan, si Ma'am Susan. Shell. Shell, hindi ba kayo? Gusto ko lang naman po sabihin yung tulad ng sinabi po ni DJ po kanina na para sa ating lahat yung kamatayan po ni Mama is may iba't ibang epekto. Ngayon ko lang din po actually na-realize yung nararamdaman po lalo na po sa sarili ko pong nanay. Hindi ko po kayang isipin na malang araw kapag sa gantong point po ako na po mismo yung ang ano dito napanalangin ko rin naman po na hindi po ako pupunta sa kanila at ako po yung pero para sa akin po hindi ko po talaga tinatry yung mga ganito at naiisip ko lang po talaga yung sarili ko po magulang hindi ko rin po kinaya po kay Mamay naman po kahit hindi ko po siya masyado naging ka-close pero tuwing nag-stay po kami doon lagi niya po kami usap kinakamusta biglang magkakwento po siya bigla and yun, try ko lang po makinig ngayon po kahit di ko po alam kung yung mga nilaranasan niya po base lang po sa mga narinig ko po sigurado po ako isa po siya mabait na lola po and sinuwerte rin po ako na may ganun din po akong lola and para na lang din po sa kanya, para na lang din po kay Mama. Maraming salamat po sa kanila. Mahal na mahal din po namin kayong lahat. Bago po tayo magpatuloy sa makapasatuhod, akin po muna tinatawagan si Ma'am Shelly.
magsisimula. Pero gaya ng iba, walang-una kong sasabihin kay Makay, salamat. Salamat kasi siya yung pinaka-matatag sa pamilya. Kahit anong away, kahit anong mangyari, parang wala siyang dinadala. Palagi lang nag-iisa yung mga anak niya, yung mga apo niya. Palagi na kami inuuna. Simula noon, priority mo yung mga apo mo, yung mga anak mo. Laging nakukulo yung sarili mo kahit may gusto ka. Salamat kasi pinaranas mo sa amin yung unconditional love. Naging nanay ka sa aming lahat. Sobrang swerte namin sa iyo. Nagluluto mo kami, inaalagaan mo kami, inaasikaso mo kami. Hindi mo nakakalimutan bumati na sa mga birthday occasion. Hindi mo nakakalimutan na magbigay ng kahit anong meron ka, kahit biscuit man yan. Gusto mo lagi binibigyan kami ng baon. Kaya ng mga last few days mo dito sa mundo, sabi ko, wala akong pinagsisisihan hanggang dulo. Kasi nakasama ka namin ng ganun katagal. Sobrang grateful na kami kay Lord. Binigyan ka niya ng long life. 94 years kasama namin. Nung huling labas natin, ayaw mo na sumama kasi pagod ka na. Hindi ka na makalakad, pero salamat kasi pinilit mo. Tumayo ka, naghihis ka, sumama ka sa amin. Sabi nila, nahihirapan ka na kumain. Ayaw mo na kumain. Pero nung bibigyan nakita namin kung gano'n ka kasigla ulit kumain. Naalala ko bago tayo pumunta dun sa kakainan natin, sabi mo nagugutom ka na. Binilan kita ng tinapay. Kasi sinabi ko sa'yo, nagugutom na din ako. Sabi mo maghati tayo. At nangyayari at that point, nasa mga isipin kami, hindi pwedeng ikaw lang. Sobrang salamat sa ganong klase kong pamahal na hindi ka namin makakalimutan. Pasensya na kung may mga hindi kami natupad na pangako sa'yo. Hindi ka namin naiuwi sa Bicol. Hindi tayo nakapagdagat na gustong-gusto mo. Pero alam ko, somewhere out there, you're with Amco. And you are enjoying the best view that everyone would love to see. I just hope na nagawa natin yun dito. Magkakasama. Masaya. Pero sobrang salamat. I'm sure you're at peace. Huwag ka mag-alala sa amin. Magpahinga ka na. Kami nang bahala dito. Salamat pa eh. Mahal na mahal kita. Thank you. At yun na po yung tinatawagan si Emboy. Nakita ko po kayo lahat ay may gagalang hati po. At ako'y napapaisip. Ilang ganito po ang ipanako ko yung ma-experience ko sa kabataan ko po, sa buong buhay ko. Kakaroon pa po ako ng dinipin ko rin po ako. Dinipin ko rin po ang pamilya ko. Lahat po ng talagang namahal ko po. Lahat po ng close ko. Nung nakita ko po si Lola, nung batang-bata pa po ako, nakita ko po na tinanggap rin po ako kahit
hindi man po kami pamilya by blood. Tinanggap po ako, binigyan po kami ng pagkain. Tinarato po kami mga apo po. Nakita po nung ano po ako grade 10 na pumunta po siya magsarili po. Nung papunta po sa bahay namin, nagtaka po ako kung bakit. Nung nakita ko po siya, may kinuha po siyang gamit. Mag-isa lang po siya pero nahilig po ako sa ginawa niya po. Kaya sana po lahat po tayo magpakatatag. Ako po ilalabanan ko rin po yung sarili ko po para hindi umiyak. Kahit gusto ko pong umiyak, talagang gusto ko po rin magpakatatag. Kagaya po sa ginagawa po ni Lola, ni Mamay. Alam ko pong mahal na mahal niyo po siya. At sana po maayos po ang kanyang pagkat-akyat po sa langit. Sino Prissy? Ayun po, yung experience ko kay Mama. Kasi before, dinadala ako ni Chris sa Fairview as a friend. So, hindi alam ni Mama kung anong meron between us ng kanyang ako. So, alam niya naman, lesbian yung karelasyon, hindi ganon katanggap. So, I make a point na mag-effort kasi sabi nila, si Mamay daw, sobrang tigre, sobrang mahirap i-please, even Tita Cynthia as well. So, that time, ang skills ko kasi, marunong naman ako maggupit, habit naman yun. Habit ko rin mag-ahit ng kilay, mag-ulay. So, nakita ko yung hilig ni Mamay. So, that time, may nadala ako ni Grace, kunwari, as a friend, na magugupit sa kanila. So, to make the story short, I'm the one who cut the hair, color the hair, Mamay, Tita Cynthia, even Mama Susan. So, yun, naging close kami. Halos every week, nandun ako sa bahay. Kwentuhan kami. Tuwang-tuwa si Mamay pag inaahit yung kilay niya. Kasi sabi niya sa akin, alam mo, alin ang pangalan mo ulit? Sabi ko, Mamay LJ po. Alam mo LJ, ngayon lang may nakaahit ng kilay ko na nagustuhan. So, syempre, para sa akin, di ba nakaka-overwhelm yun from tao na sobrang hirap i-please, tapos biglang matutuwa, ma-appreciate. So, sobra yun. Tapos, lagi niyang sinasabi sa akin na, LJ, pagdating ng pera ko ha, tsaka na lang ako magbabayad sa'yo. Kasi sabi nila, pag nag-100 na ako, may 100,000 ako. So, yun ang lagi namin pinagtatawanan ni Mamay. And then, na-share niya rin ni Mamay na before, marami siyang boiler. Napag-usapan namin yung mga kabataan niya. Kasi sabi ko, Mamay, palong-palo yung kilay mo ah. Parang hindi ka 90 plus. Parang bata ka pa rin. Parang 60 ka lang. Parang level ka lang din nila Mama Susan, nila gano'n. Sabi niya, ay talaga. Lalo na nung kabataan ko. Ang dami ko kaya manliligaw. Naghahabol sila sa akin. So, doon ko nakita, siguro si Mamay, as siya yung head ng family niyo, pinapakita niya syempre na strong siya, disiplinado siyang tao. Kasi, para sumunod kayo. So, kung papakita niya na mahina siya, papakita niya na hindi siya yung masusunod. So, syempre, magkakawatak-watak kayo, diba? So, si Mamay yung nagduduktong talaga sa inyong lahat. Even si Mamay, nag-open up. Alam mo, mas madalas, pansin ko kasi sa family nyo, mas open kayo sa ibang tao kaysa sa dapat na kayo as a family, as a whole.
dapat kayo yung nag-uusap muna kung meron kayong hindi pagkakaunawaan bago makarating sa iba. Kasi si Mamay, tahimik lang siya, pero dinadamdam niya lahat. Lagi niya sinasabi, ayan na naman sila, LJ. Ang ingay na naman nila. Lagi na lang silang nagtatalo. Lagi na lang silang nag-aaway. Kailan kaya matatapos to? Tapos, si Mamay, nakikita ko, hanggang 3rd floor yung bahay, tatawagin lahat, makasama lang kayong kumain, sabay-sabay. Johnny! Ano ba, Johnny? Bumaba ka na, kakain na tayo. Sylvia, Susan, TJ, ano ba yan? Hanggang makikita mo na lang siya mag-isa siyang kumakain sa mesa. So, syempre, sa ganong part, masakit yun. Kasi ilang taon na siya eh. Yun yung masakit na katotohanan bilang isang magulang, na pinanganak mo yung anak mo, minahal mo, inaruga mo, tinuruan mong makalakad, tinuruan mo tumakbo. Pagdating ng time, ikaw na lang din may iwan mag-isa. Yung anak mo, marirealize na lang nila pag wala na. So, ang lesson na nakikita ko talaga dito, kaya siguro bumigay na rin si Mamay, which is, masyado na kasi kayong nagpa-part ways lahat. Parang wala nang ibang way para maging bonded kayo, connected kayo. So, ito, siguro para magkaroon kayo ng realization na hindi pwedeng laging may mag-mediate sa inyo. Hindi laging nandito lang ako, Mamay. Kasi walang forever. Natatapos lahat. Namamatay lahat ng tao. Even us, papunta rin tayo doon. So siguro, pinapasa na ni Mamay sa inyo ang responsibilidad bilang pamilya niya na dapat kayo na yung mag-ayos sa bawat isa. Hindi nyo na kailangan pa mag-away-away, magkatampuhan. Kasi gusto niya kayong makita sama-sama. Kaya siguro ito yung ginawa niyang way. Bumigay na lang. Kasi ito yung way na makikita niya kayo na kompleto. Diba lahat naman tayo nagiging kompleto ang pamilya pag may namamatay, di ba po? So yun lang. Maraming naitulong sa akin si Mamay. Hindi financial. Kasi ako, lumaki rin ako sa lola. So alam ko kung gaano ko sakit. Si Mamay, siguro hindi kayo sanay kung mahigpit siya. Pero yung higpit na yun kasi para sa ating lahat. Wala kayo ngayon sa kinakatayuan nyo. Hindi nyo mararating yan, kundi dahil sa mga magulang nyo na mahigpit. Dahil kung hindi sila mahigpit, malamang wala kayong direksyon. Walang direksyon yung buhay. Yun lamang, May. Pahinga ka na, May. Huwag mo na sila intindihin, malalaki na po sila. Tsaka nakikita ko rin naman, May, magkakasundo na sila. Promise nila yan. Di ba? Di ba po? Magkakasundo na sila, Mamay. Mag-enjoy na kayo ni Angkong kasi alam ko matagal ka nang walang chore ba. So, ipagpatuloy niya na dyan. Magparami kayo dyan. Huwag niyo naiintindihin sila, Mama Susan. Yun lamang po. Salamat po. Bilang pasasalamat natin at patuloy natin pagmamahal kay Ma'am Celestina, siya po ay bibigyan natin ng palakad sa pamamagitan po ng pagbibigay natin sa kanya na isang malakas na palakpakan. Sige po. Di mas malakas pa po. Kaya uling sulyap sa iba o sa huling pagkakataon. Mag-umpisa po tayo sa mga nasa likod. Sige po, tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang po sana. Diretso po, diretso.
Yun po ba mga pangalan ng tatanggalin pa ba o hindi na? Hindi na po. Tatanggalin po. Patanggal na lang. Walang malalaglag na po sa Isa-isa po. May naka-aspili po, naka-pingpoy na. Nagka-requat po sila po sa anak kamay po. mamaya habol daw sa inyo. Balik na tayo ha. Sige po, yung ipapabao po natin kayo naman. Tanggalin mo na tayo. Sa buong pamilya ng Ma'am Celestina, kayo po yung aking naanyayahan na kayo po yung magbababa po ng trap ng kanyang ataol. Kung maaari po ay tuturin yung inyong kanang kamay sa buong pamilya po. Sige po, dahan-dahan niyo po ibaba. At ngayon, lahat kung maaari ay itayin po muna natin makalapat sa ilan ng kanyang ataon bago po tayo mag-offer ng mga flowers. Tawag sa bintana. Sige po, sa lahat po na may hawak na bulaklak. Baby ko, ngayon.
Maaari na mabalik sa inyo mga ulan. Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Ay, happy na birthday mo pa! Happy Parang na baby pa birthday si mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Ilang taon ka na! Ilang taon ka na! Ilang taon ka na! Shelly Maridehan! Paano tayo na yung harap? Mga pine trees. Oo nga, sa mga dito maganda ang mga pine trees. Bilis, picture na. Natinang Yard. Ano na yung beef sa kanila? Ano ba sa inyo, beef? Pero sama, so... We cherish hand in hand, no need to perish. Hearts connect, we rise above, together strong, with family love. Laughter echo in every room, brighten days dispel the gloom. United always, never alone. In each other we found a home. Family love. Thanks for watching, guys.
Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, All J Nearest.